Ayon kay Professor Renato De Castro, mga kapatid, no, posible na umanong target na rin ng China na sakupin ang ang Pag-asa Island. Kung naalala ninyo mga kapatid, nitong nakaraang October 12, 'di ba? Nakaranas na naman ng panghaharas ang mga barko ng Pilipinas. Pero eto take note, hindi sa Ayungin Shoal, hindi sa Scarborough Shoal, kundi doon mismo sa Pag-asa Island mga tol, o doon sa malapit sa Pag-asa Island. Actually hindi na nga yan exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol no? Territorial waters na mismo yan ng Pilipinas. Doon na sila doon na nakaranas ng panghaharas mga tol ang mga barko natin. So ngayon panoorin natin itong isang panayam dito kay Professor Renato Castro dito sa GMA Super Radio DZBB 594. Panoorin natin to mga tol at bigyan natin ng reaksyon and commentary itong kanyang mga pahayag, no? Samahan ninyo ko at syempre bilang mga Pilipino dapat aware tayo no sa mga ganitong mga pangyayari mga kapatid no. So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung nanonood ka naman sa Facebook page, huwag mong kalimutan mag-follow and mag-like dito po sa ating page. Maraming salamat sa mga bago nating taga-subaybay. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid, no? Laging related yan no sa tension sa Taiwan at sa West Philippine Sea. Anyway, Professor, kaya po kami napatawag, ano bang pwede pang gawin ng pamahalaan? Meron kasi mga plano na magpapadala ng diplomatic protest, pero sa isang bansa na talagang manhid na siguro, Oo nga eh. o nagbibingi-bingihan sa ganitong uri ng mga protesta at kapakanan ng mga mangingisda, ano pa pwedeng gawin? Ano pang alternatibo na pwedeng gamitin ngayon ng pamahalaan? Actually, tanong din natin yan mga tol, no? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ng Pilipinas? Kasi hindi naman talaga umuubra mga tol 'di ba? Yung mga diplomatic protest, pakikipagdialogo natin sa kanila, kahit na sinasabi nila paulit-ulit na open sila, bukas sila sa pakikipagdialogo mga tol, walang saysay. Bakit? Kasi hindi naman natatapos ang issue, hindi naman nagbabago, 'di ba? Lagi nilang sinasabi dapat daw daanin sa mabuting pakiusapan, mabuting usapan, maayos daw itong dispute, maayos daw itong mga problema natin. Pero lagi na lang ganito ang nangyayari. Pero yun yung mga tol, hindi na to sa Ayungin Shoal, hindi na to sa Scarborough. Territorial waters na mismo to ng Pilipinas, no? Dito sa may Pag-asa Island. So ano pa nga ba ang pwedeng gawin ng Pilipinas, no? Pakinggan natin magiging sagot ni Professor Renato. Professor. Ka-Orly, bago ko sagutin yung katanungan mo, tignan lang natin kung ano yung implikasyon, no? O bakit ba naiiba itong harassment na nangyari na to, no? Although, inoobserbahan ko to mula sa Taiwan, kasi yung harassment na nangyari, hindi nangyari sa Baho de Masinloc o sa Ayungin Shoal. Nangyari mismo sa malapit sa Quito or Pag-asa Island. Nandun yung talaga yung presensya natin sa Spratlys. So, ito yung napansin ko na first time, although nangyayari niya malapit sa Sandy Cay, pero talagang matindi yung ginawa ng China ngayon na nangharas sila at nangbangga sila ng BIFAR vessel malapit mismo sa Pag-asa. Pag-asa Island mga tol, isla yan ng Pilipinas, no? Yan ay sakop ng Pilipinas. May mga residente na nakatira diyan sa Pag-asa Island. So yung katubigan na malapit diyan, hindi natin tinuturing na basta easy lang. Ito'y tinuturing natin bilang territorial waters. Teritoryo natin yan mga tol. Okay. So kumbaga nag-open ng panibagong tunggalian ang mga Chino no ng harassment mula hindi lang sa Ayungin Shoal, no? Sa Baho de Masinloc at ngayon malapit na sa Pag-asa. At nakakabahala yan kasi nandun talaga yung presensya natin. Well, ang naratibo naman kasi ng China, sakop nila yung almost 90% ng South China Sea dahil nga dun sa kanilang 10-dash line. Diba? So ganito talaga ang nangyayari. Pero eto na naman ang panibagong tensyon na paulit-ulit nating iginigiit. Wala silang karapatan dahil pinawalang bisa nga ng 2016 arbitral ruling etong 9-dash line nila. Diba? At patuloy tayong nagpapadala sa kanila ng mga diplomatic protest pero wala talaga walang nagiging kwenta kumbaga no. Tatapos lang yung ginawa nating air base, airstrip diyan sa Pag-asa.
Mhm. So hindi malalayo sa pag-isip ko, baka paligidan din nila. Of course, pinapaligidan nila yung pag-asa, Nako. pero mag-conduct sila ng pagpapalibot sa pag-asa at of course harassment na ipitin tayo mismo kung nasaan yung pinakamalaki nating presensya sa sprat list. Mhm. Parang napag-usapan natin yan noong mga nakaraang mga panahon na although yan ay pasilidad na under ng ating kasunduan o Mutual Defense Treaty, any facility or any person na malalagay sa peligro at manganganib, may posibilidad na kumilos ang dalawang bansang under nakapaloob sa Mutual Defense Treaty. Oh. Pero itong pag-iikot nila o pag-control ng movement sa paligid ng Pag-asa Island, hindi kaya isang paraan na rin yan para masikil at makontrol yung Pag-asa Island? May nakikita ba kayong gano'n, Professor De Castro? Posible. Ayan talaga nilang target. Talagang, kumbaga, pag sinakop nila talaga yung Pag-asa Island, talagang pinaalis tayo. Kumbaga kasi yung Pag-asa Island, ayan ang pinakamalaki na kumbaga land feature sa loob ng sprat list. Mm-hmm. No? Mas ayan ba o ang Ito Aba, kasi yung Ito Aba hawak naman ng Taiwan. So ayan yung isa sa pinakamalaki na land feature. At of course, katatapos lang nung ating airbase na ginawa dyan, yung airstrip. Malaking ginastos ng gobyerno natin. Mhm. At nakakabahala talaga na ginawa ng China na napakalapit sa Pag-asa. So, Sabi, nakakabahala na mga tol yung sabing ni Professor Renato Castro, etong ginagawa ngayon ng China. No, kasi eto'y base na mismo ng Pilipinas. No, pinakamalaking presensya natin dito sa may Spratlys. Ulitin ko mga tol, teritoryo ng Pilipinas na yan. Territorial waters, hindi na basta-basta i-easy yan. No? Ngayon, eto ginagawa nila, nag-open na naman daw sila mga tol ng panibagong sigalot. So nangyayari na yan sa mga sa Sandy Cay, pero ito yung pinakabago ngayon. Bukod dun sa Ayungin, sa Escoda, sa Sabina, tapos dito sa Scarborough, ito pinakapanibago mga tol. Balak ata ng China na sakupin na rin etong Pag-asa Island. sagutin ko yung katanungan mo, Ka-Orly. Sabi nga ni Presidente, walang silver bullet dyan. Mhm. Talagang expect natin yan. Talagang gigipitin tayo talaga ng China dyan. Kung sa Ayungin Shoal man, sa Bao de Masinloc, even nga, tatandaan ko, no, na pagkaroon lang isang incident sa Bao de Masinloc, yung Coast Guard nila lumapit pa sa bukanan ng Manila Bay. Mhm. Tama. Talagang grabe na talaga yung pinamumukha sa atin ng mga Chino. Mhm. Alright. No, hanggang posible, Ano ba pinamumukha nila sa atin? Walang kwenta yung ano nyo. Parang ganun mga tol, walang kwenta yung ano nyo, defense nyo. Bakit? Bakit natin nasabi yun mga tol? Kamo, kung may kwenta, bakit nila gagawin yan? Diba? Bakit hindi nila nagagawa yan sa ibang bansa? Hindi yung mismong defense natin mga tol yung walang kwenta. Wala kasing kwenta yung pondo. Kulang na kulang. Tapos ngayon may mga napapaulat pa mga tol, may mga ghost military projects din daw. Ay nako po. Nagkanda halo-halo na mga korupsyon dito sa Pilipinas. Manila Bay, kaya nila tayong kumbaga supilin. Uh-huh. Hanggang kailan na dapat, although naunawa natin ang stand ng gobyerno, kung lahat pwedeng idaan sa diplomasya, paupo, hindi gagawa ng hakbang na magkakaroon ng negatibong reaksyon sa magkabilang panig. Pero hanggang saan kaya itong ganito na hayaan lang natin, binomba tayo ng tubig, hayaan lang natin, hanggang saan punto dapat na maging ganito pasensyoso ang ating mga tropa? Wala, minsan nakakasawa na rin mga tol, sa totoo lang ha. Sa totoo lang nakakaawa din kasi yung mga sundalo natin eh. Pero syempre mas nakakaawa yung mga mamamayang Pilipino, lalo na dun sa mga tulog. Yung mga walang alam tungkol sa ganitong issue. Yung tipong paniwalang-paniwala sila dun sa mga sinusuportahan nilang politikong mga pro-China. Na hindi nila alam mga tol, kapag nagkaroon ng kaguluhan, yung mga sinusuportahan nilang pro-China, iiwan lang din sila nun, magsisiliparan yun sa ibang bansa. Baka nga pumunta pa mismo sa China yun eh. Diba? Tapos tayo mga kapatid na mga mamamayang Pilipino rito, wala, iwan tayo lahat. Yun ang mahirap dun eh. Diba? Kaya itong mga sundalo natin, itong mga Coast Guard, sila na yung nagmamalasakit. Sila na yung tumatanggap ng mga water cannon kesa naman tayo tumanggap ng mga umuulan na missile, di ba? Pero tignan nyo, kahit na meron tayong mutual defense treaty
na kahit papano alam nating maaasahan natin o kaya naman kahit paano alam nating merong magtatanggol sa atin, merong ilang mga politiko na gusto pati yun alisin na. Alisin na daw buwagin na, ibasura na yung Mutual Defense Treaty natin. Ngayon pa nga lang may Mutual Defense Treaty tayo mga tol, ganito nararanasan natin. What if pa kaya kung wala? What more kaya kung wala na talaga? As in, ano pa kaya ang sasapitin ng Pilipinas nun? Imagine that. Professor De Castro. Habang nagpapalakas tayo, habang pinalalakas natin ng Coast Guard natin, at lalo na pinalalakas natin ang ating sandatahang lakas, ang Philippine Navy, at of course yung build-up rin natin, no? Hindi lang pagpalakas ng sandatahang lakas natin at Navy, pagpapalakas din yung, kumbaga, yung industry, shipbuilding industry, and of course, investment sa ating defense. Kaya ko yan. Kaya nang ano. Kaya ko Kasi, Orly, binanggit mo nga yung diplomatic protest, importante yan, pero kung yung diplomatic protest mo, walang kakayanang militar o lakas militar doon sa behind doon sa diplomatic protest. Kumbaga, sinasabi nga ng mga Chino, piece of paper lang yan, papel lang yan. Oo. Kaya ko yan So, tinanong. it will take some time talaga i-build up natin talaga yung sandatahang lakas natin, no? Yung resort, long term yan. Sabi nga ni Presidente, walang ano diyan, walang silver bullet. Sabi nga ni Pete Hegseth, di ba? Peace through strength. Yun din yung naniniwalaan ng ibang mga bansa. Peace through strength. Hindi libre ang kapayapaan. Kailangan yan mga tol ipaglaban, ipagtanggol. Kumbaga, lagi nga nating ibinibigay na example sa isang gusali na puno ng kayamanan, hindi mo pwedeng sabihin sa mga magnanakaw, pakiusap wag ninyong papasukin ang building namin. Wag kayong magnanakaw sa amin. Hindi pwede mangyari yon mga tol. Hindi mo pwedeng pakiusapan yung mga may balak na masama. Kung gusto mong maprotektahan yung building mo, kailangan mo talagang lagyan yan ng depensa, armasan mo. Diba? Hindi pwedeng pakiusapan lang. So ganun din mga tol, lalo na ating bansa gustong sakupin, yung ating mga teritoryo gustong kunin, hindi natin sila madadaan sa pakiusapan. Please, wag ninyong sakupin mga teritoryo namin. Hindi ganun mga tol. Peace through strength. Kailangan natin ng militar, kailangan natin talaga ng puwersa para mabantayan natin at para maprotektahan etong ating mga nasasakupan. Kasi talagang, kumbaga naghanda na yung China sa pananakop nila sa South China Sea, West Philippine Sea at Taiwan, habang tayo nakafocus sa internal security. And ang masama dyan, masakit ang loob ko, Orly, napakalaking resources natin, kayamanan natin na dapat na-invest sa ating defense, no? Sa pagpapatayo ng Navy natin, pagpapalakas sa industry, napupunta sa korupsyon. Tama! Mga tol, tama. Yun ang masakit sa loob talaga. Yung tulad nga na sinasabi natin, hindi mahirap ang Pilipinas mga tol. Hindi tayo mahirap. No? Hindi tayo mahirap, hindi tayo ang pinakamahirap dito sa South China Sea o dito sa palibot, dito sa Asia, 'di ba? Mayaman din ang Pilipinas, napakayaman ng Pilipinas. Yun nga lang, imbis na yung mga pondo na ilalaan para sa depensa natin, mga tol, napupunta lang talaga sa korupsyon. Diba? Kailangan na ata siguro mag-reset na talaga no? Kailangan magkaroon ng reset na Palitan na lahat kung kinakailangan. Kung pwede nga lang alisin na talaga, mga bagong mukha na ng mga congressman no? Kasi doon nagmumula talaga, 'di ba? Pinakamaraming ngayon sa Congress Parang wala nang tiwala ata ang mga tao ngayon sa Congress. Well, hindi naman lahat, no? Meron pa ring nakikipaglaban para sa katarungan at para sa accountability, pero wala Yung mga makapangyarihan, syempre, meron na silang pera. Ang dami na nilang nakuha Sila nananaig ngayon. So dapat rin talaga we have to put our house into order, no? Dapat talaga yung resources na talagang kailangan ng sandatahang lakas natin, lalo na ng Navy, ng Air Force, and even yung Army, napupunta lang sa kurakot ng mga ibang politiko. May punto ko kayo dyan. Kaya yung tanong ko, kasi alam natin, na pag medyo nag-counter ang Pilipinas ng katulad yan, pagpapakita rin ng pwersa, parang yun ang hinihintay ng mga Chino na dagdagan pa yung kanilang pwersa dyan sa West Philippine Sea. Talaga. Pero tandaan mo rin Orly, yung mga Chino rin, diverted din ang kanilang resources kasi una, meron yung West Philippine Sea, South China Sea, pangalawa yung Taiwan. Pangatlo pa yung Senkaku, yung Diao sa Japan. Sa Japan. So kaya dapat dami nilang gustong kunin, no? Bukod dito, mag-usap-usap tayo yung mga bansa na kumbaga sinusupil ng China. Japan, nandiyan na tumutulong sa atin, actively tumutulong sa atin. And of course, at least sa larangan ng Philippine Coast Guard,
at ng Republic of China Coast Guard, nag-uusap sila. Okay. So talagang mahaba. Pero mo yung ibang bansa na nakakaranas ng panghaharas ng China, yung ibang bansa na gusto ring kuhanan ng teritoryo ng China, diba? Na ipagtatanggol nila yung sarili nila kasi hindi ganun kalala ang korupsyon sa kanila. Do alam naman natin meron pa rin at meron. Pero kaya nilang napaunlad nila yung kanilang sandatahan, napaunlad nila yung bansa nila. Halimbawa, Japan, mga tol, syempre alam naman natin maunlad yan. Taiwan, napakaliit ng Taiwan pero napaunlad nila sarili nila. Yung iba pang mga bansa, Indonesia, Vietnam, 'di ba, Malaysia, napaunlad nila sarili nila mga tol. Tayo, nako po, ay nako. Kumbaga, diplomatic protest, importante ang ka-early, Mhm. pero backup din yan ng military resources and of course, ang proper strategy kung paano ba natin talaga makipagtapatan din. Kasi tandaan natin, ka-early, mayaman ng China. Ngayon nga talagang ginigipit rin lang ang Estados Unidos. Mhm. Yung ayaw nila, nagkakaroon sila ng export control, kaya galit na galit si President Trump. Oo, ngayon nga, 'di ba? Pag-usapan din natin ngayon yung tariff. Nagaganti daw ang China sa Amerika. Sabing ganun pag itinuloy yung 100% tariff. Talagang kung pinapakita nila sa mundo, kaya namin kayo tapatan kahit saan man. Paglarangan ng export, larangan ng trade, larangan ng sa territorial dispute, pananakop ng Taiwan, kaya namin dahil malakas na kami, makapangyarihan na kami. Mhm. Okay, huling punto na lang, Professor. Ito yung problema kapag ang sobrang kapangyarihan na pupunta sa mali, no? Nagiging abusado. De Castro, nito nakalipas na mga araw kasi parang hindi lang sitwasyon sa katubigan, West Philippine Sea, ang involve ang China. May mga nawapaulat na pwede rin sigurong iugnay sa kanilang paghahangad na mabalik ang kontrol sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, maging maganda ang relationship nila sa mga kalyado nila dito sa ating bansa sa pamamagitan ng kung hindi man harapan o hayagan, ay yung pasimpleng pagsuporta o tulong doon sa mga kampanya na ibaksak ang Marcos administration. And I'm referring doon sa mga rally na panakanaka na kinabibilangan ng mga kilalang mga pro-China group, Nako. Professor De Castro. Anong tingin niyo rito? Posible ba to? Nakikisakay rin sila no, sa nangyayaring public outburst sa larangan nga ng korupsyon. Oo, syempre kasama na 'yon, nakikisakay na rin. Although napakita sa mga ebidensya na tumindi talaga yung corruption dyan sa flood control noong 2016 sa pamumuno ng kanilang presidente na napakamalapit sa kanila sa kapanahunan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Diba yan yung pinakitang mga ebidensya, yung mga flood control projects na talagang Hindi, sabi, panahon pa lang ni Pinoy mga tol, meron ng 10% na kickback kumukuha. Tapos panahon ni Duterte, nasa 15%. Panahon ni PBBM, nasa 25 to 30%. Well, yun ay ayon sa report. Diba? Ako ayoko magturo na dahil kasi sa administrasyon na to, mga tol, nasa sistema na kasi yan eh. Kaya kailangan mga tol, kailangan talaga mag-reset. Kumbaga yung bansa natin para siyang computer na corrupt na. Alam mo yun, punong-puno na ng virus. Kailangan mo nang i-reformat. Palagay ko yun ang kailangan eh. Reformat na eh. No? napunta sa isang construction company na napakalapit sa mga Duterte. Alright. Mhm. Pero ngayon, ginagatungan pa nila yan, no? Itong public outburst. Kumbaga, dinidirekta talaga nila laban sa ating Pangulo. Alright. Professor De Castro, okay na tapos. Alright mga kapatid, so eto na nga, no? Ayoko na masyadong talakayin pa yung tungkol doon sa mga politiko. Na hanggat maaari mga tol, medyo layo-layo muna tayo dyan sa politika, masyadong magulo. Dito tayo sa sa usapin sa West Philippine Sea, mga kapatid. No, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa China, patuloy na nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga diplomatic protest na ganyan, dialogo, bilang protesta doon sa ginagawang panghaharas ng China. Ang tanong nga, hanggang kailan? Nakikita naman natin yung resulta eh. Wala naman talagang pagbabago. 'Di ba? Wala namang, kumbaga, kahit pa ulit-ulit mong gawin 'yan, kung hindi naman nagkakaroon ng resulta, wag kang umasa na magkakaroon pa rin ng resulta. 'Di ba? Sabi nga ni Einstein, kabaliwan daw mga tol, kabaliwan yung araw-araw mong ginagawa, yung paulit-ulit mong ginagawa, tas nag-iintay ka ng ibang resulta. 'Di ba?
Kabaliwan yun. So eto mga tol, patuloy nating ginagawa, yung ginagawa natin na alam naman nating walang resulta pero inuulit-ulit pa rin natin at nag-iintay tayo na baka magbago ang resulta. Kabaliwan din yun eh. Kailangan talaga nating palakasin yung ating sandatahan kasi sabi nga, piece of paper lang yan. Tulad ng example ko kanina, kung meron kang isang gusali, alimbawa bangko na puno ng pera sa loob, hindi mo pwedeng pakiusapan yung mga magnanakaw na wag nyo kaming papasukin ha. Huwag niyong papasukin ng bangko namin, huwag kayong magnanakaw, hindi pwede mga tol. Kailangan mong lagyan ng gwardya, lagyan ng CCTV, lagyan ng security. So ganun din dito sa ating bansa, kailangan nating lagyan ng seguridad, kailangan nating palakasin yung ating depensa. Diba? O kaya bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Mga tol, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.